Alam niyo, sa kasaysayan natin, pag may isang titulo, kadalasan isa lang din ang bayaning naiisip natin, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa man dumating yung kilala natin, may nauna na? Isang bayaning sa kasamaang palad parang kinalimutan na ng panahon. Okay, prangkahan tayo. Pag sinabing Batang General, sino agad ang pumapasok sa isip nyo? Sigurado ako, si Gregorio del Pilar. Si Goyong. E paano ko yung titulong yun, ang pagiging pinakabatang general ay hindi pala talaga sa kanya nagsimula? Na may nauna pa pala sa kanya. Isang general na halos nabura na sa ating mga alaala. So para talaga nating makilala si General Mamerto Natividad, kailangan nating umpisahan hindi sa mga laban niya, kundi sa isang personal at malagim na trahedya. Ito kasi yung pangyayaring parang nagsindi ng apoy ng revolusyon sa puso niya. Okay, tingnan natin to. Bago pa mag-1896, ang pamilya Natividad, sikat yan sa Nueva Ecija, malalaking may-ari ng lupa. Pero noong Setyembre ng taong ding yon, gumuho ang mundo nila. Bakit? Binitay ng mga Espanyol ang tatay nila, si Mamerto Natividad Sr. At isipin nyo, 2 buwan lang ang lumipas, yun na. Yung galit at pighati, yun yung nagtulak kay Mamerto Jr. para sumanib sa katipunan. At dito natin makikita yung pinaka-importante sa lahat. Para sa pamilya Natividad, hindi lang ito simpleng politika o pagmamahal sa bayan ha. Ito, personal to. Misyon nila to. Naghahanap sila ng hustisya. Kaya hindi lang sila basta sumali sa revolusyon, sila mismo ang naging revolusyon sa Nueva Ecija. Okay, so alam na natin yung bakit. Ngayon pag-usapan naman natin yung sino at paano. Ano ba ang mga katangian na nagpaangat kay General Natividad? Kasi hindi lang siya basta-bastang sundalo ha. Meron siyang pambihirang kombinasyon ng talino na talagang kinilala noong panahon niya. Pagdating sa bakbakan, wala nang tanong-tanong pa. Si Natividad, siya yung literal na tinig sa lalamunan ng mga Espanyol. Isipin mo, bilang leader ng revolusyon sa buong Nueva Ecija, kilala siya sa galing niya sa battlefield, talagang kinatakutan. Pero teka, hindi lang siya puro tapang at espada. Dito natin makikita yung kabilang side niya, yung talino niya pagdating sa usapan, sa diplomasya. At para dyan, kailangan nating silipin ang kasunduan sa Biak na Bato. Isang napakahalagang event sa kasaysayan natin kung saan, guess what? Bida siya. So gets nyo na? Hindi lang siya yung tipong matapang na general na sugod lang ng sugod. Utak din yung pinapagana niya. Alam niya kung minsan mas matalas ang panulat kaysa sa espada. At bilang isa sa mga key negotiator at pumirma mismo sa kasunduan, pinatunayan niya yan. Ibang klase yung political mind niya. Galing sa labanan, magaling sa usapan, parang ang ganda na ng takbo no? Pero sa kabila ng lahat ng yan, may isang labanan na babago sa lahat. Dito magtatapos ang kwento niya sa isang paraan na hanggang ngayon palaisipan pa rin. 26. Imagine, 26 years old. Sa edad na yan, isa na siyang tenyente general. At sa edad na yan, doon siya namatay. Sayang, di ba? Isipin niyo na lang lahat ng pwede pa sana niyang magawa. Lahat ng yon, biglang nawala. At eto na yung malaking tanong na hanggang ngayon pinag-iisipan ng mga historiador. Bakit? Bakit ang pinakamatalinong taktiko ng revolusyon nahandoon mismo sa frontline, nasa gitna ng putukan? Isang desisyon na, well, alam na natin kung anong nangyari. Yon ang nagtapos sa buhay niya. So dito na tayo papasok sa mga what if ng kasaysayan. Ano nga ba kung nabuhay siya? Paano kaya naiba ang kwento ng Pilipinas kung hindi siya nawala ng ganun kaaga? At para mas maintindihan natin yung bigat niyan, ito yung context. Mahigit 1 taon lang pagkatapos niyang mamatay, may bagong kalaban na dumating. Ang mga Amerikano. Isang bagong gyera. At yung sinasabi nilang pinakamagaling na general, yung pinakamatalinong taktiko nila, wala na. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Isipin nyo ha, itong general na sinindihan ng paghihigante, na may talino ng isang diplomat at may tapang ng isang leon sa gera, kung siya sana yung humarap sa mga Amerikano, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Yan ang bigat ng kwento ni Mamerto Natividad, ang general na nauna pa kay Goyong, ang general na hindi natin dapat kalimutan.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.